We're on our way to pick up my Vespa. We're here at Vespa Santa Cruz. Yung kukuha po nito. Taray naman, naka-Vespa na. Grabe pogi. It's a beautiful morning. Friday morning. Nakikita nyo, bago ang gloves natin. Ganda ng harap, diba? Tapos puti dito. Ito ang bilis dumumi nito. Sana ginawa na lang nilang itim ba? I'm with Shen. Back right po siya. Himala, hindi nagdalawang motor. Bakit nga ba hindi nagdalawang motor? We're on our way to pick up my Vespa. Social. Ang aking pinapangarap na motor. Mapapasa kamay ko na. So, ang tagal nang hinintay natin. May 2 months. Una talaga tayo nagpa-reserve sa Vespa Imus kasi nagpa-survey ako sa Facebook groups kung saan kasa ang pinakamabilis mag-release ng ORCR. Ganyan. Tapos ang dami nagsagot ng Vespa Imus. Kaso yun lang, ang tagal kasi dumating ng stock sa kanila. At yun nga, nagka-stock ang Santa Cruz. So, sorry po sa Vespa Imus. Ayan, kung binawi ko ang aking reservation. Kasi yun, na tayo sa Vespa Santa Cruz na yun nga, kukunin natin yung unit nila. And we're on our way there. At ang kanyang magiging pangalan ay si Sixto. Wala na ako maisip eh. Sixto na lang para parang Bruce ko, ganyan. Parang older brother. Well, siya yung pinakamatanda talaga sa lahat. Well, not in terms of years, but iayon na lang natin sa CC. Kasi siya yung pinakamataas na CC sa mga motor ko. During those months ng paghihintay, nagtingin na rin ako ng ibang motor. Dami rin nagsasabi sa akin na kung bibili ka ng Vespa, bakit hindi na lang expressway legal na motor, ganyan. O edi nagtingin ako ng mga expressway legal na motor. Gusto ko rin pala sana yung yung Royal Enfield na Hunter 350. Kaso 350, ba't di pa nila ginawang 400, diba? Ayun, nag-alangan ako. Parang sayang din pera kasi ba't nga hindi pa expressway legal? So, X na rin yun. Pero tinry ko rin sakyan yun eh. Yung Hunter 350. Kaya naman. Medyo may kaliitan siya compared sa Guerrilla 450. Wala. Uwi pa rin sa Vespa. Feeling ko endgame na natin yun. Endgame sa scooter. Di mo sure. Ito si Pip may may chance pang mabenta eh. Pero sa ngayon, di ko pa siya ibebenta kasi ayokong dalhin yung Vespa sa Maynila. Bali pang weekend bike ko lang din siya kagaya ni Fort. Yun nga lang, mahihirapan ako kada uwi ko. Like, sino kaya ang gagamitin ko ngayon? Ganon, may dilema sa paggamit. Pero ayun. Tapos eto si Pip, ang gagamitin pa rin natin sa pagpasok natin sa Manila. Ang ating service. Bayan ng Santa Cruz. Tapos nawala sa isip ko, diniretso ko sa Pagsanano kasi doon talaga lagi tayo nakapunta. Kinain ko rin yung sinabi ko. Dumaan pa rin kami ng Pagsanhan kasi aga pa eh 6:50 pa lang tawag dito 8:30 pa yung bukas nung shop. Vespa Santa Cruz branch. Akyat muna kami ng Kaliraya, tambay muna kami dun. Hindi ka dali. Ayun naglilingkis Hi. No, I'm a friend. Fear not. We are a friend. We are a friend. Babae ito, no? Sorry, wala kami food. Naglilingkis, Halika dali. Tsura mo. We're here at Vespa Santa Cruz Noli Cycles. Ayun na yung kukunin ko. Saktong kaka-open lang yata nila. Ay, good morning po. Yung kukuha po nito. Akala ko yung PG1 sa yung naka-ABS na yung harap. Hindi pa pala. Kasi sa ibang bansa yung kulay pula, diba? Ganda rin Linis. Taas. Stainless yung
Tapos naka-all-ins. Ito rin yung isa sa pinagpilian ko. Mayos. Taljet. Parang maliit na yun. Pero pag inupuan mo yata ang taas. Ito po yung yung remote niyo po. Okay. Then, ito lang po yung lagi niyong dadalhin. Thank you po kay Miss Sheer. Ayan, pagkukuha kayo ng Vespa, chat nyo lang siya. Thank you po. Taray naman, naka-Vespa na. Sobrang dulo ba ako? Hindi ko na kaya dito eh, oh. Kaya mo. Oo, kaya. Tandaan ka lang ha. Nakas naman. Oh, Best naka-Vespa. na si ate mo. Natipid yan na malakas. Mahina. Pip, pip. Ganun lang. Grabe, nakaboots na ako nito ha. Grabe, tingkayad ko. Ano lang yung cup? Sa plastic. Grabe, pogi ko. Lumayo muna kami sa traffic na lugar bago ako mag-vlog ulit. So, ayun nga. Initial reaction. Medyo matagal yung response niya. Like kapag pipigain, hindi kagaya na... So, ang mga mapagkukumpara ko dito ay puro Japanese bikes lang naman kasi yun lang naman ang naano natin sa ating buong buhay. So, first time natin magka-Vespa. Ayun nga, medyo delay yung response niya. Yung pagkapipigain mo. Hindi agad siya aandar, parang ganon. Tapos, pangalawang napansin ko sa kanya ay... Ang smooth! Parang nung unang kuha ko sa sa Giorno, parang ganun siya. Ang smooth. Okay, third na napansin ko ay yung kanyang shocks. Tama nga ang mga Vespa owners na sabi nila ay hindi ganun kagandahan ng shocks nito. Kung ikukumpara ko siya sa Fazio, mas maganda siya sa Fazio. Tapos, ang apat na napansin ko sa kanya ay ang kanyang seat height na mataas talaga. Nakaboots na ako ha. Sa Giorno, pag nakaboots ako, medyo hindi tiptoe pa din, pero alam mo yon, medyo nakaganon yung hindi ko ma-visualize, hindi ko ma-explain kung ano yung itsura ng paa ko. Basta ganon. Medyo abot sa Giorno. Dito sa Vespa, tiptoe ako. Pero pa rin naman, kaya-kaya pa rin naman. Mas nga lang sa Giorno. Medyo nakababa ng style. Okay, panglima ay yung kanyang bigat. Ay, Lord. Ang bigat niya talaga. Pero hindi naman sa hindi kaya. Kaya naman, pero ramdam yung bigat. Yun pa lang naman yung napansin ko, mga initial reaction ko sa kanya. Tapos yun, natatakot akong ibire. Tinanong ko nga yung kanina, diba? Kung sa first 500, dapat ang max mo ay 60 kph lang. Mas okay daw kung ihataw. Ewan ko, sundin ko ba yun? Sabi sa manual, ay wag daw magha-high RPM always. Sorry, dito sa vlog na to, hindi pa natin matetest ang kanyang power kasi iiwasan ko talagang magmabilis sa kanya. So, ayun nga. Pogi ng ng display, no? So, nag-jump tayo from 125cc imbis na 150 or 160. Nag 180cc agad tayo. Kaya nga. Ay, nag-63 ako. Sorry po. Kasi baka mag-ride kami ni Pau bukas eh. Eto or si Ford. Ay, hindi. I'm taking back what I said. Maganda pala ang suspension nito sa likod. Sa front lang yung medyo or baka need ko lang hanginan. Baka kasi sobrang tigas pala ng hangin nito eh. So, nagpalit muna kami. Ramdam na ramdam mo talaga yung difference niya sa Giorno versus sa Vespa. Ngayon, ayan, ang baba na ng pakiramdam ko. Parang ang baba ng motor. Tapos, magaan. Tapos, ayun nga, yung brake levers niya. Ayun pala, hindi ko nasama kanina. Pang-anim na napansin ko sa kanya ay yung brake levers niya. Matigas yung sa Vespa. Ha? Ang hirap yan preno matigas-tigas, pero yung sa kanan niya hindi, sa harapan hindi ganun katigas yung yung lever. So yun nga, ang baba ng pwestuhan ko dito.
Sa Giorno, parang ang liit tuloy. Kasi nga, mas responsive to, itong Giorno. Sa ano, kamusta ang suspension niya? Ikumpara mo nga sa Giorno. May ilaw signal. Ayun o, nakabukas yung signal niya. Ah, Ang pogi! Abante ka nga! Ako sa likod mo. Sheesh! Ayun o, ang liitig na ng Vespa o. Pag ganito, sakay mo. pag sumakay ka na, ang taas no? Parang bigat. Parang, tas parang, Niya, hindi ko or baka hindi pa ako kasi sanay. baka hindi ka pa sanay. Pero madali lang naman siya i-maneuver. Yun nga lang, parang feeling mo, ang laki ng dala mo. Pero pag dito ka, pagka nasa harap mo ang Vespa, parang ang liit-liit niya lang. Tapos pagka Giorno naman ang nakakasalubong ko sa daan, feeling ko, ang laki-laki. Sarap sana ibirit dito talaga. Oo nga guys, na-realize ko, itong dinadaanan namin ngayon, ganito kalawak sa Commonwealth. Yung isang lane pa lang papuntang Fairview, ganito kalawak. Tapos isipin mo na, nagtatraffic pa rin yun. Grabe. Ngayon ko nga lang napansin, ang ganda ng ulap, ang laki. Wow. Grabe ang bagal namin. Dapat nasa na tayo ngayon eh. Siguro Los Baños. Ay, gabi. Kung pwede nga lang talagang bilisan to. Oo, nasa Los Baños na nga tayo. Wala eh. Ang OA nung kintab nito, ito, bumili ako sa Shopee. Kasi ang ganda ng reviews eh. Turtle Wax, Ice, Seal, and Shine. Grabe ang kintab. Parang ka nag-ceramic. Oo eh. Tapos ang smooth. Sobrang smooth. Sa gilid So, pwede ka naman alamin. Na-revive yung Giorno. Lalo na dito sa Vespa. Hayop. Grabing kintab yun. Tara mo ko. Baboy.